Tuwing Christmas, or actually not only Christmas, marahil we have the time and sometimes may mga magagandang TV screen, you're watching movies, right? Ano po yung tuwing Christmas favorite niyong pinapanood? Anong movie? There you go. Home Alone. Yeah, so I hope you're familiar sa Home Alone. Ako rin po, tuwing may nagpapalabas ng Home Alone at parang napaupo ako at nakita ko po yon, talagang naaaliw ako. Especially ngayon sa mga streaming, may mga tawag sa ganyan. Ang tawag doon, manuscript or whatever sa baba, caption. So, subtitle. Mas nauunawaan ko yung sinasabi nila kaysa dati na napapanood ko lang. At bukod po dun, ako favorite ko po yung Home Alone. So, may genius po akong nakikita sa paggagawa ng movie yun. Naaaliw po ako. Tapos, meron din pong magandang music na na-compose kasi bawat movie may mga soundtrack po sila, di ba? And si John Williams, na-appreciate ko po yung isa niyang na-compose na kanta doon, ang title, Somewhere in My Memory. And doon nga po sa theme ng Home Alone, kasi si Kevin Costner, naiwanan po siya sa trip ng kanyang malaking pamilya, naiwan siya sa bahay mag-isa, home alone. Doon niya na-realize na binabawi niya yung wish niya na sana pagising ko, wala na yung pamilya ko. Sige, I'll just po. Ayan, sige po. So, si Kevin Costner, naiinis po siya sa pamilya niya, nag-wish siya na mawawala yung pamilya niya. And ba't ba Kevin Costner? Yan ba yung isang pala, no? Yan, sige, naging interactive na tayo dito. Kevin McAllister. There you go. Kevin McAllister. So yun, Kevin Costner. Ano ba yan? Si Macaulay Culkin, yung bata, yung actor. Sa movie, Kevin McAllister. Anyway, pagising po niya, naiwan naman siya, no? Na-realize niya, magki-Christmas. Yung essence pala ng Christmas ay yung kasama mo yung pamilya mo, na-enjoy mo yung happenings, at yung kantahan ko, no? Ang ganda ng pagkakasulat sa kanta ni John Williams, choir pa nga po yung effect ng kanta. Somewhere in My Memory. And then sabi po sa lyrics, ito lang po yung pinakakanta mismo eh. Somewhere in my memory lies the joy of Christmas. Kinakanta ko, no? Living in my memory, all of the music, all of the magic, all of the family home here with me. Ay, sarap pakinggan pagka ano. Pero sabi po dyan, somewhere in my memory, naaalala ko yung joy ng Christmas. Ano bang nangyayari nung naaalala kong yon? Living in my memory, all of the music na naririnig ko every season ng Christmas, all of the magic, there's some kind of, extraordinary feeling kapag nangyayari yung season na to. And all of the family home here with me. So somewhere in my memory lies the joy of Christmas, yung pangyayaring yun. Okay? So, wag tayong madala sa Home Alone. Let's go back to our text. Pero anyway, there's something na in our memory, kailangan po nating, kumbaga, yung mga core memory, ay talaga pong nakakapag-ministeryo yun sa atin pag binalikan po natin. Ang magagandang alaala natin ay tunay na nagdudulot sa atin ng kasiyahan. Ang kaligtasang, for example, dito po sa ating teksto, ang kaligtasang natamo nila Moises. Imagine coming from Egypt.
There is a cry from the people of Israel. Paano sila makakawala sa sitwasyon nila? And at this moment in our text, sila po ay napalaya na finally. Tinugon ng Diyos na nagpakilala sa kanila na sila ay ililigtas at ganap nang nakalaya sila sa Ehipto nung sugpuin ng Diyos ang mga Egyptians na nagpahirap sa kanila. Ang kaligtasan pong ito na natamo nila Moises ay tunay na nagdulot sa kanila ng malaking kasiyahan para ang Diyos ay kanilang awitan ng pagsamba. Tayo rin ay lubos na nagdiriwang hindi lang ngayong Kapaskuhan, kundi panghabang buhay dahil sa kaligtasang natamo sa atin ni Jesus. If we will be particular dito po sa song ni Moses, ang nire-recount po nila ay yung mismong nangyaring, yung ginawa ng Diyos na sila'y nakatawid sa Red Sea. Can you imagine while they are pursued by the enemy? Wala silang mapuntahan, but the Lord directed them there because gusto ng Diyos tapusin ang mga Egyptians right there in the Red Sea. And they are really celebrating that's the reality of what happened to them must be sung. Kailangan maawit ito. Hindi lang ma-recount. It requires music na ma-celebrate yung nangyari, in particular sa mga ginawa. And jumping to the end of the Bible, there is one song that all of the creatures in heaven are singing. Sabi doon, worthy is the Lamb who was slain to receive honor, glory, wisdom, power, wealth. There's only one song in the end na we will recount, and the highest praise will be about recounting what Jesus has done. Okay po, so dahil nga po sa kaligtasang natamo ni Jesus, habang buhay po tayong magpupuri. Ngunit, ang unang pagdating ni Jesus ay tunay na naglungsad ng higit na kasiyahang ito sa sangkatauhan. The first advent of Jesus. Yung una niyang pagdating. Ang mensahe ng salita ng Diyos sa atin ngayong umaga ay, the first advent of Jesus calls us to declare God's praise, retelling it to the world for the joy of all. Ulitin po natin. The first advent of Jesus calls us to declare God's praise, retelling it to the world for the joy of all. The gospel story that Jesus, who was God, became man, dwelt among us. The light of the world who came to his own. That story must be recounted, pero yun ay dapat awitin bilang papuri. At the same time, yung pagpupuring yun ay malaman ng sangkatauhan at magkaroon din sila ng kasiyahan. Yan po how we will capture the message in our text. At para sa mga bata, ready your pens. Write this. Share your joy in Jesus to everyone. Share your joy in Jesus to everyone. Kung meron man pong pinakamasayang tao sa mundo, to be honest, that must be the Christians. And Christians must not be killjoys. Tayo po dapat yung may source of joy po talaga. At ang tao ay walang makabuluhang kasiyahan. Basta. And we are carriers of that joy. At dapat maibahagi ang kasiyahan yun sa lahat, si Jesus. Dalawang katangian ang pinapakita sa teksto. Una, I called it in verses 1 to 12. Dalawang bahagi, pwede nating ma-divide ito into two parts. 1 to 12, which is about retelling praise. Retelling praise.
nagpupuri, nagsasamba, umaawit ng pagsamba, dito sila Moises sa nasulat na awit na ito, sa pamamagitan ng pag-alala ng ginawa sa kanila ng Diyos. Nakuha po natin. Bakit ba sila nagsasamba sa Diyos? Dahil po sa ginawa sa kanila ng Diyos. So, sa atin din po, may kabuluhan kung bakit tayo umaawit patungkol sa kaligtasang natamo natin sa Diyos. Kailangan nating matutunan yun. At pangalawa, joyful trust. Verses 13 to 21. In verse 13 onwards, at least in verse 18, pero pagpapatuloy kahit sa verse 21 sa song ni Miriam, nakapunto naman po sila sa hinaharap. So for example, sa verses 1 to 12, they telling praise, they are recounting what Yahweh has done in saving them. And in the next part of the hymn, sabihin natin, ay nag-e-express sila ng masayang pagtitiwala sa Diyos kung ano man yung gagawin sa kanila sa hinaharap. In particular, sinasabi dito, you have led in your steadfast love people whom you have redeemed, guided them by your strength. Kasi, wala pa sila sa promised land. That's just like the Lord ended their slavery by destroying the enemies of Israel. But later on, may mga enemies pa silang haharapin by casting out the Canaanites, Amorites along the way, Amalekites, and then, magtatayo pa sila doon ng kanilang mga tahanan hanggang nga po sa sanctuary in verse 17. They are declaring, because of what God has done, we have this joyful trust na patuloy kayong mangunguna at magtatagumpay ang iyong plano sa amin. So parang futuristic yung second part ng hymn. We call it again joyful trust. Again, sa mga bata naman, just write praise and trust. Praise and trust. All right. So una, retelling praise. I think you will agree with me, and we may agree, na ito pong song ni Moses ang masasabing pinakaunang song na nasulat sa Biblia. I don't think that Abraham wrote a hymn, Isaac and Jacob. I don't know about Joseph. And after that story of Joseph, Exodus, si Moises ay hinirang ng Diyos. And finally, they were able to escape Egypt, and the Egyptians ay winasak na rin sila ng Diyos. Now they have the chance to express their praise to the Lord through this song ni Moses. Wala po silang basta maaawit sa Diyos, liban sa kung ano yung ginawa sa kanila ng Diyos. So anyway, so this is considered the first psalm in the Bible. At kung titignan po natin yung mga psalm, in particular dito po sa Biblia, even, I don't know about in the New Testament, yes, probably sa Revelation, every time meron pong naisulat na himno o kaya awit, yun po ay selebrasyon o kaya ay pag-remember sa kaligtasang ginawa ng Diyos sa kanila. Kaya nga po, every song in the Bible is all about salvation song. So, because of the salvation that they have experienced in the Lord, ine-express po nila yung pagsamba sa awit because of the salvation again from the Lord. Ganap nang tinapos ng Diyos ang pagkabihag ng mga Israelita sa kamay ng mga taga-Ehipto nang sugpuin ang pinakamagagaling nilang mandirigma. Yung mga officials, sabihin natin, mga
Yeah, magagaling mga champions ng Ehipto napapunta doon sa pursuit na yun, apparently, at walang natira. So, finally, wala na po talagang hahabol pa ng mga Egyptians sa Israel. They are that at rest, at may rest na po silang nararanasan at some point dahil napalaya na po sila. Now, we are in chapter 15, and in particular, in chapter 14, if you will go back, if you will browse, probably, yun po yung mismong nangyari. Yun yung salaysay. And in chapter 15, ito po yung content, ito po yung song ni Moses in our text 1 to 21. Pero mapapansin ninyo, yung mga binanggit doon sa nangyari sa chapter 14 ay binabanggit muli dito sa chapter 15. Pero ito ay naging awit. Naging awit po yung salaysay. Dito nag-alay ng papuri ang Israel bilang pasasalamat sa pagtamasa nila sa ganap na kalayaan at kaligtasang natamo nila sa Diyos na duminig sa kanilang tawag. Dininig ang kanilang tawag. Sabi una, tingnan po natin yung sulat awit ni Moses or dito po sa ating teksto, verses 1 to 3. Then Moses and the people of Israel, right? Then Moses and the people of Israel sang this song to the Lord, saying, I will sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse and his rider he has thrown into the sea. The Lord is my strength and my song, and he has become my salvation. This is my God. I will pray and I will praise him. My father's God, and I will exalt him. The Lord is a man of war. The Lord is his name. In particular, sinabi po dyan, I will sing. Hindi, I will recount the deeds of the Lord. I will sing. I want us to notice that. Na hindi lang po sila parang nagre-recite ng Apostles' Creed that they know what happened, that the Father is the one who created the heavens and the earth. They are singing this glorious truth of how the Lord saved them. Yan po yung dapat nating maunawaan. Ang katagumpayang natamo nila sa mismong paglaban ng Diyos. Kaya ang description dito, the Lord is a man of war. Kasi ang Diyos mismo ang lumaban sa kanila. Compared to the gods of Egypt, to the gods of other nations, may ginagamit lang na champions ang mga nasyon na iyon. Pero dito, mismong ang Diyos ang lumaban. Walang ibang Diyos tulad ni Yahweh. Ang katagumpay na tamo nila sa mismong paglaban ng Diyos sa kanilang kaaway ay hindi lang basta kailangang bigyang papuri sa salita, kundi nangangailangang maipahayag sa awit. Sabi nga po ni John Piper, there are theological truths in the Bible that are meant to be sung. Hindi lang siya pwedeng alamin mo lang. It demands to be sung. Kailangang awitin siya. Hindi siya kayang i-express basta in words. It must be expressed in singing, in music. Okay, ganun po yun. Hindi lang po siya basta magandang gawain lang. Higit na ipinamalas ng Diyos na siya ay makapangyarihan, hindi lamang sa pagpapasunod sa kalikasan. Because remember, the Lord is beginning to reveal who He is to the Israelites through the 10 plagues. At yung 10 plagues na yon, nagre-representa ng mga gods of Egypt. The frogs, the locusts, there are gods na sinasamba nila na may ganong klaseng kapangyarihan. And the Lord is actually controlling them. But this time, pinamalas ng Diyos hindi lang na siya ang Diyos over the nature, kundi siya ang Diyos na siya mismong nakikidigma sa mga tinatanghal na tao sa kanilang panahon. Especially the Egyptians.
If we are talking about in our time, who are the great powers in our time? Sa kanilang panahon, pag nabanggit yung Egyptians, they really tremble. At gusto ng Diyos sugpuin yung mga superpowers during that time at ipakilala na ako ang makapangyarihang Diyos na kayang sumugpo sa sinuman. Now we will see later paano sila sinugpo. Wow, extraordinarily, hahatiin ko yung dagat. Mapunta kayo doon and you will die. Sinasabing ito rin ang unang pagkakataon na ipinahayag ng Diyos na siya ay Diyos na nagpapalaya sa mga nabibihag. This is the first time na nagpakilala ang Diyos na siya ay liberator na tinatawag. I am a God who frees my people. Diba sabi nga kay Moises, tell to Pharaoh, let my people go. At nangyari. Ito yung chance na yun na napatotoo ng Diyos. Now let's see yung part ng verse 4 to 10. Let's read. Pharaoh's chariots and his host he cast into the sea, and his chosen officers, were sunk in the Red Sea. The floods covered them. They went down into the depths like a stone. Your right hand, O Lord, glorious in power. Your right hand, O Lord, shatters the enemy. In the greatness of your majesty, you overthrow your adversaries. You send out your fury. It consumes them like stubble. At the blast of your nostrils, the waters piled up. The floods stood up in a heap. The deeps congealed in the heart of the sea. The enemy said, I will pursue, I will overtake, I will divide the spoil. My desire shall have its fill of them. I will draw my sword, and my hand shall destroy them. You blew with your wind. The sea covered them. They sank like lead in the mighty rivers. With all the efforts of the enemy, drawing the sword, divide the spoil, anong ginawa ng Diyos? Parang binugahan lang at nasira sila. Ganun yung description po rito. Now, in the Bible, it's good, by the way, unahan ko na po kayo, invest in study Bible. Magre-reap po yan sa atin pong spiritual growth because natutunan ko po ang mga detalye dito because of my devotion sa study Bible. In the Bible, whenever you see, pag na-encounter niyo po yung ginamit na word, sea, dagat, negative po yung connotation. It represents evil. So, for example, sa Genesis, makikita po natin, Genesis 1:2, di ba in the beginning, sa verse 1 and 2, the Spirit is hovering over the waters. It is yung void, without form na sinasabi. And also, what is a great event in the Bible patungkol po sa pagsugpuri ng Diyos sa buong mundo? The Great Flood. So, that actually represents evil. There's nothing, kaya nga, I think yung sa Moana, napunta ako kay Moana, di ba yung yung grupo ng tao, ayaw lumabas sa island kasi takot sila sa sea. Pero there's something na nangyari po doon na bago yung dagat, whatever. Sea monster, whatever. Ayan po ang dapat nating maunawaan. Sa literature, even in their time, when they use the term word sea, it connotes evil. At sa pagkakataong ito, sa mga Israelita, ginamit ng Diyos ang dagat para sugpuin mismo ang mga magagaling na kawal at mga pinuno sa Ehipto sa pagdadala rin ng mga Israelita sa ruta na tawirin ang Red Sea. Imagine this. Sila po ay dinadala ng Diyos papunta sa so-called Promised Land out of Egypt. But the Lord intended, pag-aralan po namin to sa mapa, for example, ito yung Egypt. Galing sila dito papunta sa Canaan. Actually,
ito yung Israel nasa baba. And then, pwede daw po silang tumawid lang ng some kind of, ganun lang yung length But the Lord intended na umikot-ikot sila. And especially, dinala po sila in front of the Red Sea, na pwedeng hindi sila doon tumawid. Actually, kung hindi sila tatawid sa Red Sea, parang dadaan sila sa bundok. That can be like hard for them, kumpara sa Red Sea na diretso lang sila. But the Lord intended na ma-corner po sila doon. And the Lord showed the great wonder to the staff of Moses to divide the sea so that they can pass through the sea. Again, the play of words, to pass through the evil. Hinati ng Diyos ang dagat at hinayaan that, yes, makakorner sila doon, pero the Lord shattered the sea, divided the sea, so that His people will pass through it. And after passing through it, pursued by the Egyptians, the Lord caused the sea to go back together at makonsume yung great power of Egypt through the means of the ocean. Who is more powerful than the sea? God. At hinayaan niyang umalis ang dagat para makadaan yung kanyang mga hinirang na tao. Such great wonder. I don't know how you will imagine yung makadaan tayo sa dagat at dinivide po yun. Makapangyarihan ang Diyos. Ganun niya kung paano niligtas ang mga Egyptians. Mga Israelita. And also, yung word na red, di ba, description Red Sea, literal actually reed. Reed sea. Reed actually, from Hebrew, suf, means swept away or end. Kaya may play of words din po yung Red Sea na doon kasi sinugpo ng Diyos ang mga Egyptians, doon sila tinapos. That's the significance of the crossing of the Red Sea. Remembering what the Lord did to the Israelites. Napagtagumpayan ng Diyos ang kasamaan na sinisimbolo ng dagat sa paghati at pagdaan sa gitna nito ng kanyang mga hinirang na tao, na paghatol rin sa Ehipto sa paggamit rin mismo ng kasamaan na nararapat sa kanila. Ginamat din ng Diyos yung evil for His enemies. The ocean. Kaya, sa verses 11 to 12, who is like you, O Lord, among the gods? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glorious deeds, doing wonders? You stretch out your hand, the earth swallowed them. That's verses 1 to 12. By the way, may tinatawag po dito na, ano bang tawag sa ganyan? Anthropomorphic, no? Sorry for the term. Wala po talagang hand ang Diyos kasi hindi siya tao, yan, no? Pero in representation of being like us, ganun daw po yung tila ginawa ng Diyos. So, in His right hand, sinugpo niya yung kanyang mga kaaway. Tunay na walang makakapantay at maihahalin tulad kay Yahweh bilang tanging Diyos na makapangyarihan at dakila sa lahat sa naranasang kaligtasan ng mga Israelita mula sa sitwasyon nila na walang kapag-apag-asa. Think about it. Kung paano po sila sinave ng Diyos from Egypt. Walang makakagawa nun. Hopeless case, hopeless people. Without a Savior, hindi magbabago yung buhay, kapalaran nila. Kaya, karapat-dapat na papurihan ang Diyos na tunay na nagpahayag ng kanyang katapatan at kapangyarihan, hindi lang sa panahon ng mga Israelita, kundi kahit sa buong sangkatauhan sa lahat ng panahon. To tell you honestly, we need to acknowledge
what happened in the time of Moses is actually a foretelling, eto ganito kadakila ang Diyos. Sinasabi rin yung recounting na ito sa atin. Hindi lang sa mga kalapit nilang bansa o nasyon. Sa mga susunod na generation, kailangan maalala kung paano sila niligtas ng Diyos. This actually tells us na ganito makapangyarihan ang Diyos sa buong henerasyon of all people in all time. Ganito ang Diyos. But to tell you also, fast forward, there is a greater exodus. At hindi ito yung tunay na exodus. Our condition is truly being enslaved by the curse of sin and death. And there's a greater Moses who will lead us out of this slavery when Jesus came here on earth. That's why there is also a joy to the world. The Lord is come. Let earth receive her King. Anyway, excited ako sa implication nito sa dulo. Pero that's really, ito po yung mensahe ng pag-recount natin. Hindi lang sa mga Israelites sila ang dapat maamangha. Ang awit na ito ay papuri sa Diyos. Ngunit ang awit ng papuri sa Diyos ay nararapat na ibigay ng may taimtim na pagdeklara ng mismong kaligtasang kanyang natamo na nagsisilbing kapahayagan patuloy sa buong sangkatauhan. What I'm trying to say here is, kailangan po nating maging detalyado kung paano sila rin niligtas ng Diyos. And again, moving forward, that's why in the Lord's Supper, we need to be detailed what are the elements. We're not just praising God kasi ikaw ay dakila. Why? Bakit natin sinasamba ang Diyos? Nagkakaroon ng saysay yun kung maintindihan natin kung paano talaga sila niligtas ng Diyos. Paano rin tayo niligtas? Inalay ni Jesus ang kanyang buhay. Do you know that? Do this in remembrance of me. Anyway, nag-explode na naman ako. So, sa bawat araw at sa bawat pagtitipon natin sa itinakdang araw ng Diyos, tayo ay may malaking pribilehiyo na ang ating dakilang Diyos ay papurihan at maideklara ang kanyang kaluwalhatian, lalo't sa higit na exodus na ating naranasan sa katagumpayan ni Jesus sa krus. The greater exodus, na siyang sumugpo sa greater enemy through His death. Death is swallowed up, sabi nga po. Where is your sting? So tayo ay napalaya sa higit na bihag na sumpa ng kasalanan at tayo ay patuloy na patungo sa tunay na buhay natin sa Diyos. Yes, the Lord has won and we are one with the Lord. We are secured by the Holy Spirit. Whatever you are facing right now, nagpo-progress ang buhay natin throughout eternity. Ang awit ng papuri sa Diyos ay likas na katangian ng mga mananampalataya. Remember this. At nangangailangan na maihandog ito sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Actually, lahat ng tao created to worship. But the problem is, hindi napupunta sa tunay na Diyos yung pagsambang yun. But we as Christians, likas po sa atin na papurihan ng Diyos. Of all people. Gaya ng sinasabi sa Psalm 145, 2-5. Sabi po rito, notice this. Sabi ng psalmist, every day, I will bless you. Not on Monday and only on Wednesday and only on Sunday. Every day, I will bless you and praise your name forever and ever. Great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. And then sabi po dito, one generation shall commend your works to another. It's like sa generation po nating mga magulang telling it to our kids, Ewan and Marcus, Jesus is great. You should worship Him.
Ano yung susunod sa kanila? Jesus is great. He deserves the praise. One generation to another shall commend the works of God and shall declare your mighty acts. Ganito yung ginawa ng Diyos. Ganito kung paano tayo niligtas ng Diyos. Throughout generation na idedeklara yung mighty acts of God. On the glorious splendor of your majesty, on your wondrous works, I will meditate, I will think about it. I will dwell in these truths. Sabi po dyan. Yun po yung una, retelling praise. At pangalawa, joyful trust. The second part of, and the rest of the text. Sunod sa bahagi ng awit, sabi sa verses 13 to 19, basahin po natin. You have led in your steadfast love the people whom you have redeemed. You have guided them by your strength to your holy abode. The peoples have heard, they tremble. Pangs have seized the inhabitants of Philistia. Now are the chiefs of Edom dismayed. Trembling seizes the leaders of Moab. All the inhabitants of Canaan have melted away. Terror and dread fall upon them because of the greatness of your arm. They are still as a stone till your people, O Lord, pass by, till your people pass by whom you have purchased. You will bring them in and plant them on your own mountain, the place, O Lord, which you have made for your abode, the sanctuary, O Lord, which your hands have established. The Lord will reign forever and ever. And then, sa narrative, for when the horses of Pharaoh, with his chariots and his horsemen, went into the sea, the Lord brought back the waters of the sea upon them, but the people of Israel walked on dry ground in the midst of the sea. Wow. Ang saysay ng sinasabi sa bahaging ito, sinabi ko na po kanina nung una, ay ang pagkakaroon ng kumpiyansa, confidence nila Moises kay Yahweh, na halos si Moises ay nagpo-prophesy, nagpo-propesiya na kung ano yung gagawin ng Diyos sa hinaharap. Ibig sabihin, sila ay magtatagumpay sila sa hinaharap dahil sa kaligtasang naranasan nila. Niligtas nga tayo sa Ehipto ng ganitong klaseng kaligtasan, paano pa sa hinaharap? Hindi ba tayo makakapagtiwala sa Diyos na tunay na dadalhin niya tayo sa Canaan, sa Promised Land? Ang mga kalapit bayan, notice this, hindi pa po sila basta nakakapunta sa Philistia, sa Edom, haharapin po nila ito, especially in Moab. Moab is the place before they cross the Jordan. Doon sila nanatili. Hindi pa po yun, pero sabi, trembling seizes the leaders of Moab. Para po, wala pa pong wifi or data sa kanila, pero nag-spread na yung news kung paano sila niligtas. And along the way, as they enter these lands, ayan ba yung mga Israelita na niligtas ng kanilang Diyos sa ganitong kaparaanan? Natatakot po sila actually. But at this moment, Moses is like proclaiming this is what will happen. Napagtibay ang kanilang pananampalataya na tunay na sila ay makakarating sa lupang pangako kasama ang Diyos. At sinabi pa na mananahan mismo sa tahanan nito sa templong maitatayo sa inilaang lugar, in particular in Mount Zion. Hindi pa nila alam kung saan. Pero he is confident, you will bring them in, plant them in your own land, in your own mountain. The place, O Lord, which you have made for your abode, the temple, the sanctuary, O Lord, which your hands have established. Alam ni Moses, mangyayari ang mga bagay na to along the way. Dagdag pa rito, sabi, nag-alay rin ng awit ng may pagsasayaw si Miriam. At sinabi dito, the sister of Aaron. Let's read in verse 20 to 21. Then Miriam, the prophetess, the sister of Aaron, took a tambourine in her hand. And all the women went out after her with tambourines and dancing. Kaya siguro sa church may mga tambourine anyway. And Miriam sang to them, sing to the Lord, for he has triumphed gloriously. The horse, ito po yung particular again, the horse
and his rider he has thrown into the sea. Now at this time, not only singing, with dancing, with tambourines. Okay? But this is not like a prescriptive na ibig sabihin, oh, ginawa nila yun, dapat gagawin natin to. Okay? What's the point here? Ang punto po dito, sobra-sobra yung kasiyahan nila. Grabe po yung pagpuri nila sa Diyos to the point, this must be expressed. This must be given to the Lord. Why? Because of what they experience, yung kaligtasang iyon. Kailangan nilang mailabas yung pasasalamat na iyon. Sa madaling salita, lubos-lubos ang kanilang kasiyahan sa kabutihang nakamit nila sa Diyos. Ang kaligtasang naranasan natin sa Diyos ay tunay na karapat dapat ipagdiwang na hindi lang basta rin maihahayag sa awitan at sa sayaw. Okay? Hindi lang po, kala natin, the highest form of worship is like singing and dancing. Well, not exactly. Kundi mismo sa buong buhay natin. Sabi nga po sa Romans 12 verse 1, we are familiar with this. Paul, in light of how he presented the gospel, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God. Hindi po sa wrath ng God siya nag-a-appeal, sa mercies na awa pa nga sa inyo ang Diyos. To present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Yes, pagdating po sa New Testament, wala nang bastang form because it's all about the life itself as the living sacrifice of and spiritual act of worship to God. Ang Diyos ay karapat-dapat sambahin ng buhay na handog sa pamamagitan ng ating katapatan at buong pusong pagtitiwala sa Kanyang kalooban. Because of Jesus Christ, how are you going to move on in this life? Because of the salvation that we have received, such a great salvation, sabi sa Revelation. How can we escape such a great salvation? Paano ka mamumuhay sa Diyos? Ano yung magpapahina sa iyo doon? Well, yes, we are weak at some point, but God is strong. God is the one who is able and always can triumph sa lahat po ng haharapin natin. Ngayong Kapaskuhan, ipinamalas rin ng Diyos ang kanyang katapatan. Nanggampanan niya ang kanyang pangakong kaligtasan sa atin sa pagsugo kay Jesus na Mesiyas. You know, the last book of the Old Testament is Malachi, and after that, there's no more prophet na talagang makapagbibigay ng salita ng Diyos. Because nagkaroon po ng so-called 500 years of silence. Wala pong nare-receive na word from God ang mga Israelites. Nagkaroon ng digmaan during that time. And after that 500 silence, tumugon ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesucristo on the particular night when Jesus as a baby was born. Ibig pong sabihin, katulad ng mga Israelita, tayo rin po ay crying for the Messiah, waiting for the coming of that Messiah. But the Lord indeed was faithful. After that silence, the Lord responded. After the waiting, kahit ang incarnation, ibig sabihin yung pagiging tao ni Jesus bilang Diyos, ay nararapat alalahanin. Yes, Christmas, they're saying it's a pagan, but the reality of God being man is something we're celebrating also. Ay nararapat alalahanin at maging saysay ng ating pagsamba sa Diyos dahil tunay na siya ay makapangyarihan at hindi maarok ang kanyang karunungan para masolusyonan ang kawalan natin ng pag-asa sa ating kapalaran. If you will ask yourself, paano tayo maliligtas?
Well, do the 10 Commandments, perfect it. Sabi, all the law must be fulfilled. Can you do that? But if you are not able, just one, sabi sa James, isa lang yung mabali mo ron, you have failed the whole commandment. And if you failed, you will suffer the consequences of sin. How are you able to face that wrath? We need a Savior. That's the solution. Through what means? Dapat maging fair. Dapat tao rin yung gagawa nun. That's why God, the Word, became flesh and dwelt among us. Dahil siya ang magiging alay, the Lamb who will take away the sins of the world, sabi ni John the Baptist. And His righteousness will be the righteousness na kailangan din po natin na magiging tanging kalugod-lugod sa Diyos. Sinong makakaisip ng ganong klaseng solusyon? God is indeed glorious in His deeds, mighty in His acts. A God who will become a baby to save us from our sins in His lowliness. Di ba dapat papurihan ang Diyos sa Kanyang kamanghamanghang ginawa sa atin? Ang Kanyang anak na si Jesus bilang Diyos ay nagkatawang tao para may magsalba sa atin sa kaparusahan ng ating kasalanan bilang tao at makamit ang katuwirang kalugod-lugod sa Diyos bilang tao. Now, if you will put your trust in Jesus Christ, then you will truly be saved. Walang ibang magdudulot sa atin ng higit na kasiyahan maliban sa magandang balita ng kaligtasang naging handog ni Jesucristo. The gospel is worth celebrating, worth singing. Kaya sabi ni Isaac Watts, kinanta natin, sinabi ko kanina, joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing. Kanina po sa inawit din nating O Holy Night, may gusto akong linya po roon. Sabi, long lay the world in sin and error pining. Ang tagal nung hinintay na nagdurusa ang mundo na puno ng kasalanan. Till He appeared and our soul felt its worth. Nung dumating si Jesus, nagkaroon ng saysay kung gaano kahalaga yung kaluluwa ng tao. Can you imagine, God will go here just to save the soul of man? Gaano kahalaga yung kaluluwa ng tao na kailangan gawin ng Diyos yun? Anyway, kaya kailangan pong ma-celebrate ang kamanghang-manghang ginawa ng Diyos kay Jesucristo para sa ating kaligtasan. Muli, dalawang katangian ang pinakita sa mensahe ng teksto. Una, retelling praise, and second, joyful trust, o kaya'y praise and trust. Naway mamuhay ka sa katotohanan ng mensahe sa atin sa ngayong umaga. The first advent of Jesus calls us to declare God's praise, retelling it to the world for the joy of all. Na nagsasabi ring, share your joy in Jesus to everyone. Tayo po'y manalangin.